lesson 1 ni siya ani nga series. The Bible is God's Word. Mao ni siya ang pinaka-basic mga igsoon. Now, mao ni siya ang Bible. Oh. Nga itong naandan ang tawag ana is Holy Bible. Mao man ay gibutang sa mga cover sa Biblia, Holy Bible, ang balaang Biblia, or most probably ang balaang kasulatan. Tungod kay kining Bible, libro man na siya. Bible, meaning ana libro. So ang holy diha gi-attach lang na tungod kay atong giila nga kini siya gikan sa Dios balaan o dunay special nga katuyuan alang sa mga katawhan. Praise God. So magisgot ta karon sa the Bible is God's Word. Now God is the ultimate source of the Bible. Okay. God is the ultimate source of the Bible. It is His message to men. That is why it is called the Word of God. And through it, He reveals Himself, His will, and His purposes. It teaches us what to believe and how to act. Unsa kuno ang Biblia? The ultimate source of the Bible is God. No? Asa gikan? Of course, gikan sa mga tao tungod kay sila gisulat. Pero ultimately, ang nagpasiugdan ni ana mo ang Dios. So ang mga tao nahimong mga galamiton sa Dios aron mamugna niya ang Biblia. Alang kanato. Kining Biblia iyang gipasulat sa mga tao. Mao ni iyang mensahe alang kanato, alang sa katawhan. So, tungod kay kini mensahe niya alang nato, gitawag ni nato og pulong sa Dios. It is called the Word of God. O pinaagi ni ana iyang gipadayag unsaman ang iyang kaugalingon. Makailata sa Dios unsa siya, kinsa siya, o unsa iyang kabubuton, unsa iyang gusto nga atong buhaton mahitungod sa tanang butang nga angay nato nga matngunan, o unsa iyang mga katuyuan o mga tumong alang nato, alang sa kalibutan, alang sa tanang butang. So mao ni ang tuyo sa Ginoo nga ipadayag niya ang kaugalingon kanato. Ano iyang ipadayag ang iyang kaugalingon nato tungod kay sa ato lang kaugalingong pagpaningkamot, sa tawhanong pagpaningkamot, dili ta kakaplag sa Dios, dili ta makakita o makaila sa Dios. Doon na may mga indications, doon na may mga timailhan, pero di ni makahatod kanato ngadto sa kaluwasan. Kay ug unsay mailhan nato may tungod sa Dios, masayod ta nga gamhanan siya tungod kay makita nato iyang mga gipangbuhat, makita nato ang kalibutan nga iyang gibuhat nga perting niduta, perting dakua, o perting ka-complicated, so makaingon ta gamhanan gyud ang Dios nga nakahimo niini. O ang tungkol sa complexity sa kalibutan, makaingon sa ta nga wise gyud kayo ang Ginoo nga naghimo siya niini, bright gyud, intelligent pag-ayo, anay way makalabaw. O ato pong makita ang kadako no sa iyahang gahom way kinutuban tungod kay makita nato ang universe ba, ang kalibutan ug ang tanan nga mga gibuhat sa Dios nga halos di matugkad sa atong kaugalingon nga panghuna-huna. So kung ingon ini ang mga indications no pinaagi sa mga butang nga makita, nag-indicate na to unsa nga klase sa Dios atong masabtan nga perting perting dakuha sa Dios, gamhanan no? Ug labaw maalamon. Pero di ta makaila o di ta makasayod pinaagila sa pagtanaw-tanaw sa atong palibot kung unsay angay natong buhaton no in relation to this God nga naghimo sa kalibutan nga gamhanan. Una, di ta makasabot sa atong pagkahimula gikan sa Dios. So di po ta makasabot kung unsaon natong paghibalik sa Dios. Buta tanian ang mga butanga. Di nato na makita sa atong paglantaw-lantaw sa kalibutan. Tingali, doon na mga timailhan nga something is wrong with this world. Una, mabuhi ra ta aron nang mamatay. Una na mo na kinadakan nga atong mahuna-huna. O mauna nga makauna-una ta nga murag dunay sayop ning kalibutan na. Which is tinuod dunay sayop pero di ta kahibalo. Sa ato lang kaugalingong
um, panghuna-huna ba, mag-research lang ta kung tubra diri sa kalibutan, di ta makatugkad sa unsa gyud ay problema sa kalibutan. Nga problema day niini mao nga kalibutan nahimulag gikan sa Dios ug unsay hinungdan ni ana tungod sa sala. So watay hinawnawan ana, watay kahibalo ana, di ta kahibalo bisag unsaon na to pag-research, maghibalo lang ta ka ang kadaotan sa kalibutan o nag-anam kadaghan, pero watay kamatuoran nga makuptan kung nganong nahitabo na o kung labing importante kung unsay sulbad ni ana. Mo nagtawag na to og kaluwasan. Unsay sulbad ni ana, unsaon na to pagkaluwas gikan niini atong kahimtang karon, gikan sa silot nga nga mosunod ni ana ug unsaon pagkahibalay ato sa Dios. Di kita ka hibalo pinaagi lang sa atong kaugalingon paningkamot. Tawhanon nga mga research bisan pagikan siya dinis kalibutan, maabot siya dito sa kinatumyan sa universe. So salamat kay ang Dios na luoy nato o nga naghatag siya og mensahe na to. Gitawag ni nato revelation, gipadayag niya ang dili ma-research sa tao, iyahang gipadayag. Unya gipasulat niya pinaagi sa mga tao aron masabtan nato. So pinaagi sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios atong masabtan kinsa ni siya, unsa klase sa Dios siya. Atong masabtan iyahang kabubuton with regard sa sala o sa kaluwasan. Ug atong masabtan ang iyang mga katuyuan ug iyang tumong nga gusto niyang luwason ang kalibutan. Pero alang sa mga magpadayon sa pagkamasinupakon, iyang silutan. So nasabtan nato na. Asa nato na masabti? Diha sa Biblia. Ang mga tao nga wala magtuos Biblia, doon ay mga indication ani. Unya doon na sila ay masabtan. Which is makita mo po na nato sa natural lang murag paminsar sa kalibutan. Ginganlan man na siya some kind of natural theology. Theology nga gibase lang sa nature. Pero no matter how far moabot ng theology, dili na siya makaabot sa husto nga pag kabot sa sakto nga kamatuoran sa Dios. Mo nang kuwang ra gyapon. Kanang kuwang mo ning gihatagan og paagi sa Dios nga makumpleto ang atong kahibalo. Ang dili ba tugkad sa tao sa iyang natural nga pangunahon na gipadayag sa Dios. Og dinhi makita nato ang grasya sa Dios nga luoy siya sa mga tao. O gihigugman niya pag-ayo ang katawhan sa kalibutan nga iyang hinimo aron nga sa pagkaagi niya na gitagaan niya og mensahe aron nga makasabot sila kahimtang og mahibalik sa sakto nga relasyon nga niya. So mao ni ang nakanindot sa Biblia og mao ni ang pulong sa Dios. Og busa ang Biblia nagtudlo po nato kung unsay atong angay tuuhan, mahitungod sa Dios, mahitungod sa iyang kabubuton, mahitungod sa iyang katuyuan, and unsay reaction angay nato ana, how we respond to that. Kaning mao ni katapusan, what to believe and how to act accordingly. So wala sa kamatuoran nga iyang gipadayag nato. Ita kahibaw kung sa ingay natong buhaton nga kanang buhat nga kahimot-an niya o madawat niya. So ang Biblia ra ang nagsulti niya, ang nagtug-an nato. There is no salvation na atong masabtan sa klaro o simple nga paagi kun dili pinaagi sa Biblia. So tanan nga atong gituuhan, tanan nga atong pagasundon, kinahanglan dunay foundation diha sa Biblia. Kinahanglan gipasukad sa Biblia. Diha na butang nato og mao ni siya ang sinugdanan sa tanan natong gituuhan nga sakto with regard sa atong relasyon sa Dios. Og mahitungod pod sa unsay atong buhaton. Ug mangutana tag unsa may itong tuuhan, mahitungod ani. Subayo na to ang pagtulunan sa Biblia. Kung mangutana tag unsa may itong buhaton aron nga acceptable ta sa Dios, subayo na to ang gisulti sa Biblia. Dili ta
mawala. Dili ta masaag kung muna itong buhaton. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 nag-ingon, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Nindot ni. Akin ning all scripture is God-breathed, meaning ang usual nga kahulugan is the Bible is inspired by God. And the kind of inspiration, ang kahulugan niya is it comes from God. No, basically mao na siya ang buti pasabot. Mura siya og gikan sa kinahilad-man sa Dios, gininhawa sa Dios unya iyang gipagawas padung adto sa katawhan. Og nakahanggap ta niya ng maong gininhawa sa Dios. Mao na nga ang kadtong maapektuhan ni ana sa positibong paagi. Ma-enlightened sa pulong sa Dios unya mo react accordingly sa hustong paagi. Mao na siya ang mahimong mga anak sa Dios. Tungod kay nagtudlo ni nato teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Mao ni ang importante nga mga butang nga atong magkatunan gikan sa Biblia. Ang sa may tuyo aron nga ang tao sa Dios, tanang mga lalaki, mga babae nga sunod sa Dios, masinangkapan sila alang sa tanang mga maayong buhat. Of course, sa ato nang giingon ganina, God used human writers and human language to convey His message to us. But these men did not speak out of their own minds. Kinsa may laing gamiton sa Dios, dili man langgam, dili man mga mananap, dili man baboy, dili man layon, aron pagsuot sa iyang pulong, kundi mga tao nga sama nato. Mga tao nga sama nato, ang mga sinultihan pareho sa ato. O sa paggamit niya aning mga tawhan na ang pagsulat sa iyang mensahe aron ihatag sa kalibutan, mao na nga masabtan sa mga tao tungod kay ila man kaugaling og pinulungan. Mo na nga mo po ni naka-challenge sa mga translator sa Biblia ba nga ang Biblia i-translate hubaron ngadto sa nakalain-laing mga pinulungan kay apil man ni sa Great Commission sa Ginoo nga isangyaw ang iyang maayong balita ngadto sa tanang kanasuran. Lain-lain magpinulungan mo na nga hubaron i-translate aron nga masabtan nila, aron masabtan sa simple nga paagi. Kay mao na iyang gusto. Gigamit niya ang mga tao aron nga maabot sa kalibutan ng iyang mensahe. Pero timan-an na to, kay na may moingon nga sa ato pa gigamit niya ang tao, mga tao may gasulat ana. So nanong ingon man ta nga iya na sa Dios. Well, kinsa may laing gamiton sa Dios? Mao na ang ingon ganina, di man langgam, di man layon. Unya, ang paagi nga gibuhat sa Dios, dili man pud ingon nga gasuwat siya giyang kaugalingon unya dahil pagkahuman gihug niya dis kalibutan o gibilin ba dito sa asa. Dili man kundi nagkuha siya, nagpili siya ng mga tao, mga pila ka buok tao nya pinaagi ni mga tawhan na giyahan sila aron nga magsulat og mga libro nga pinaagi sa ilang mga sinulat, nga ang ilang mga sinulat nga libro gikan gyud sa kahiladman sa Dios. Gigiyahan sila aron ang gusto sa Dios nga masulat o maabot sa katawhan maoy ilang isulat. No. Giunsa na sa Ginoo. No. Takahibaw sa exact nga mechanism ana sa paghimo sa Ginoo. Pero siya may naghimo sa kalibutan, siya naghimo nato. Kahibaw siya kung saan na pagpaagi nga these human writers will write in such a way that they will produce the Word of God. Now, the Apostle Peter, when he was speaking of the Old Testament, mao niyang giingon, prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. They were carried along by the Holy Spirit. Sumuon na pagi, misulti sila. Kini propesya. Misulti sila sa nga gigamhan sa Ginoo. O in the case sa scriptures, ang ilang gisulti gisuwat o katong nasulat. Mao to siya ang pulong sa Dios. So, pwede giingnon natog pulong og tao. Ang immediate nga right authors ato, mga tao. Pero makita nato nga ultimately ang gapaluyo nila mao ang Espiritu Santo sa Dios nga
uh, in some mysterious way. Di magita ka explain ana nga tanan gyud nga detalye gi summarize pagsulti din nga they were carried along by the Holy Spirit. So ingon na nga pagiha kung unsay nahitabo ni anang carried along by the Holy Spirit, di na ta ka-describe kaayo sa tanang mechanism ana. Mo nay nindot nga misteryo sa paagi sa pagpaabot sa Dios sa iyahang pulong kanatong mga tao. Now, nganong gihatagod sa Dios ang iyahang pulong alang nato? Why did God give His word to humans? So that we can know the way to salvation. Sa atong gisgutan ganina, kung mag-research lang utan dinis kalibutan, makakita kita nga there's something wrong in this world. Pero di kita katugkad ug unsa gyud nang something wrong. And then kung maabot magaling tag unsa nang something wrong, doon na tay indication ug unsa magaling na we are in the right path bisag di gyud ta katunong gyud kaayo. Ang ato na pud lay problema is how do we address the wrong or unsa na to pag correction ana nga wrong. Di man ta kahimo ana. So ang Dios naghatag sa iyang pulong aron nga matudloan tag unsaon unsay something wrong din sa kalibutan o how to deal with it. 2 Timothy chapter 3 verse 15 mingon si Paul ngadto ka Timothy, mao ni ang gisulti ka Timothy, you how from infancy you, si Timothy ang gisultihan ani, how from infancy gikan sa pagkabata you have known the holy scriptures. No, nindot ni kay sukat siya pagkabata natudloan siya kay ang iyang parents mura man ni siya og mix do, murag Hudiyo ang iyang mama, ang iyang papa, I don't know sa nationality, dili Hudiyo. Pero sukat sa pagkabata niya gituluan siya sa mama. You have known the holy scriptures. Unya unsa may mahimo aning holy scriptures nga iyahang nakatunan, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Pinaagi sa iyang nakatunan sa Biblia, sa pulong sa Dios. Mahimo siyang maalamon aron nga maluwas siya. Si mga igsoon, importante kaayo. Para sa mga ginikanan nga tudloan nato ang atong mga kabataan may tungod sa pulong sa Dios. Ngano man. Kaya mahimo silang maalamon alang sa kaluwasan, alang sa mga butang sa Dios. Gastuhan nato sila og pagpa-eskwela, palitan nato sila daghang mga gadget, ato silang sinina along maayo pakanon og anindot kaayo, ato silang dipinsaan batok sa mga tawo nga mo bully nila, mo dagmal nila or mo ilad nila, ato silang dipinsaan ana. Og nindot na siya ang hinaot nga ingon ana ang atong pagtagad sa atong mga kabataan. Apan kung nakalimtan nato ang paghatod kanila sa kaluwasan diha sa Ginoo, para unsa man ang tanan nga atong gibuhat. Unya pagkahuman ni ana padong dito sa silot nga way katapusan. Mo nang labi importante na sa tanan nga mga pagabuhaton nato alang sa atong magpataan sama ni ini. Tudloan sa kasulatan kay kung wa na sila laing mahinumduman, mao ni ang pinaka-importante sa tanan kay makahatod ni nila ngadto sa kaluwasan. Ini katapos sa atong termino dinis kalibutan, matubang ta sa Dios, ready kita o ready ang atong kabataan. Kay natudluan sila sa pulong sa Dios. It's very important mga igsoon, since gikan sa pagkabata nga matudluan nato sila sa pulong sa Dios. Amen. Tungod kay ang Biblia pulong sa Dios, because it is God's word, it speaks truth, kamatuoran. If you want to know what you should believe and how to act, asa ka mo adto? Go to the Bible. Di ka mo adto og laing libro sa science, di ka mo adto og laing libro sa psychology or mathematics, sociology, political sciences nga mga libro. Di ka mo adto ana nila. Kung gusto ka sa kamatuoran nga maghatod nato sa kaluwasan, asa man ka mo adto? Go to the Bible. Kung saan pag kinabuhi nga acceptable at ubangan sa Dios, go to the Bible. Mao ni ang giingon ni Jesus sa dihang nagampo siya ngadto sa iyang amahan in John chapter 17 verse 17. Your word is truth.
ang imong pulong kamatuoran. Ug ang kamatuoran sa Dios di gyud na matuis in terms of its purpose, matuman gyud na siya. Og kung ato ang tudluan atong kaugalingon ug ang atong mga panimalay atong mga kabataan nining mga kamatuoran, mahimo na nilang madala na nila sa ilang tibok kinabuhi. Nindot yung kayo. Kaya mahinomdom sila kanunay sa sakto nga pagtuo ug sakto nga pagkinabuhi diha sa Ginoo. Amen. Mo ni ang atong ending mga igsoon niya. Doon na tayo memory verse ikahuman ani. To know and understand God, what He does and what He plans to do, you have to know and understand the Scriptures. Aron makahibalo ka o makasabot ka sa Dios, unsay iyang ginabuhat karon o unsay iyang planong pagabuhaton, kinahanglan masayod ka o makasabtan nimo ang kasulatan. Ang atong because it is God's word, it speaks truth. If you want to know what you should believe and how to act, go to the Bible. Ato naman ang gisulti. That is why kini nga series of lessons na to is based on the Bible. Tungod ni ana. Wata nag-base og doon naman siguro mogamit matawag laing mga libro, mga articles, uban pa nga makita nato sa kalibutan, mga illustration lang na sila. Mga pandugang sa mga kamatuoran nga na mura na sila og i-additional lang na sila nato for further information. Pero ang basic na to nga pagtudlo aron makabaton ta sa kamatuoran sa Dios mao ang Biblia. Okay, so mao na ang atong basihan nining atong series of lessons. So ari ta sa memory verse na to. Unsa atong memory verse karon? Nasa Psalms 119 verse 105. O mao ni ang naghatag natong practical nga value sa pulong sa Dios. Nga nag-ingon, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Doon ay ubang mga Kristiyano, daghan nila, nakamemorize na ani. Sa Psalms 119, 105. If you would like, kuhaan mo Biblia, o baliha, mao na siya. O naa sa cellphone o gadget nimo. Tanawa, Psalms 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Ang imong pulong, lamp, suga sa akong mga tiil. Kining lampara, no? Suga o kahayag sa akong alagianan, sa akong dalan. Mo ni mangit-ngit nga kalibutan, kinahanglan tag suga, kinahanglan tag kahayag. Ang pulong sa Dios mo'y atong kahayag. Amen.